husay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. GMA News and Public Affairs. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Investigador, now moving. Sa Investigador ngayong gabi, aming ibibisto sa inyo. Sa isang lugar sa Pagsangan, Laguna, uso pa rin ang laglagan ng sanggol. Kilala yung abortionista bilang Nanay Loida. Ang bahay niya nasa barangay Sampalukan, Pagsanhan, Laguna. Tinanong niya sa akin kung ilang buwan na daw yung tiyan ko. Sabi ko, 1.5. Tapos ang price niya ay 3.5. Nanay, saan yun na? Saan yun na? Sino ba yun? Yan ba yun? Yan ba yun? Sinanay ba yan? Opo. Oo, ito na yung nanay. Baho ah. Mga ilang months po yan? Mga 3 months po. Malalim na ukay sa Tarlac State University, may nakatago nga bang ginto? Bakit may kandila dito, sir? Sa medium daw ito, sir. Nag-aalay daw kayo. Totoo po ba yun, sir? Masama mag-alay? So, totoo, sir. Nag-aalay kayo. Ewan ko, hindi ko alam. Basta tanungin nyo na lang yung nakakataas. Wala kaming alam dyan. Kung meron gold na makita o sabi ng medium may nagsabi, meron daw. Sa atin lahat yun. Wanted na si Q, 13 taong nakaiwas sa katarungan. Karamihan, kamag-anak niyo yung nandun. Pag survey ka doon, madali kang masunog. Kasi kontrolado niya yung area. Armado siya dahil isa siyang security guard. Kanihari, di ba? Magandang gabi po, ako si Michael Riquez at ito ang bagong dekada ng Investigador. Sa programang ito, ang mga abusado at ang mga manloloko. Hindi namin tatantanan. Abortionista sa Laguna minsan ang natimbog pero ito at tuloy pa rin daw sa kanyang illegal na gawa. Kaya naman hindi siya tinantanan ng Investigador para muling mabuking ang ikinukubli niyang gawain. Sa video ninyo makikita, maaaninag ang sanggol na nasa sinapupunan pa ng kanyang ina. Pero sa isang iglap, makikita rin na may aparatong ipinasok sa loob ng bahay bata. Now dilated the cervix and is now inserting this suction tip, which you can see moving back and forth across the screen. See the tip. Sa pilitan nitong iniluluwa ang sanggol palabas sa katawan na nagdadalang taong ina. Disrupted that the tip will actually come against the child. The suction tip has now been applied to the body and the abortionist is exerting his traction on the child in this manner. The child's head is still... Nakapanlulumo ang mistulang mahinang impit ng kanyang pagmamakawa. It has now been torn from the head. This is the silent scream of a child threatened imminently with extinction. Mahabang panahon ang ipinagbabawal ang abortion o paglalaglag dito sa ating bansa. Po ito mga dugo. So yung mga traces ng blood, yung here, dito, ito, blood. Diyan lang tumatapon yung mga fetus yan na nagulpatid mo. Ano yan? Ayun ang fetus oh. Pero hanggang ngayon, may mga inosenteng kaluluwa pa rin na sadyang hindi pinapabot ng buhay sa mundo kailanman. Hindi nila nakita. Ano sir yan? Fetus. Araw man o gabi, wala raw takot na umatake mula sa kanyang tagong lungga ang inireklamong abortionista na kilala sa pangalang Nanay Loida. Tumatanggap sila ng pasyente umaga at gabi. Kilalang yun doon. Ang mga inabutan namin doon, mga taga Quezon. Usually yung mga nagtatrabaho sa club.
Sa bayan ng Pagsanghan, lalawigan ng Laguna, kahindik-hindik ang kumalat na balita. May aborsyonista raw sa kanilang lugar na pinupuntirya ang buhay ng mga walang muwang na sanggol at mga nagdadalang taong ina. Kilala yung abortionista bilang Nanay Loida. Ang bahay niya nasa Barangay Sampalucan, Pagsanhan, Laguna. Sa pagkakaalam ko po, siguro 10 years na siguro yung ginagawa niya yung pag-abort, mag-abortionista. Kinumpirma ng investigador kung totoo ang mga kwento ng kababalagan sa bayan ng Pagsangan. Mula sa isang maliit na eskinita, narating ng informante at asit ng investigador ang lungga ng inireklamo aborsyonista. Unang araw na-meet namin si Nanay Loida. Pinaupo niya kami, tapos nagtanong siya na bakit daw namin alam doon, sino daw nagturo sa amin. Nagtanong pa siya kung baka daw may mga kasama daw o may mga polis. Si Nanay Loida rin daw ang nagdidikta sa presyo ng kanyang serbisyo. Tinanong niya sa akin kung ilang buwan na daw yung tiyan ko, sabi ko 1.5. Tapos ang price niya ay 3.5. So tumawad ako kasi hindi ko kaya yung price. Sabi ko gano'n. Ang fixed price niya 3,000. Ay, nagkwento siya na ganong araw nga, in-schedule niya ako ng Monday ng umaga. Sus Maria! Si Nanay Loida nga kaya ang tinuturong aborsyonista sa Pagsangan, Laguna? Napagalaman ng investigador na hindi ito ang unang pagkakataon na may nagsampa ng reklamo laban kay Nanay Loida. May mga past cases na rin siya na na-file sa court. Nahuli na rin po siya ng mga taga-Kandubang, CIDG, Campo, at huling-huli nga po yung NBI. Nahuli din po sila last August 11 na na-file po ang kaso, and then on trial na rin po sila ron. Sa informasyon na rin na hagilap namin, kaso lang naghihiri na po sila ngayon sa mga kaso nila. Puro naman po available, kaya nakapagpiyansa naman po yung mga tao. Alam na, kaya naman pala tuloy ang negosyo ni Nanay Loida. Pero ang lokal na pulisya ng Laguna, hindi na natutuwa. Wala raw silang takot. Tawag kasi kami school, kasi ngayon, simula na yun, wala akong tatanggapin sa yung miss call. Kaya't isang operasyon kontra sa itinuturo nilang salot ang kagad na ikinasa. Naipainom sa inyo. Tablet na ako, sir. Simple lang, papainom. Papainumin ko talaga ng tablet. So yun ang gagawin natin. Sa pagkakataong ito, titiyakin daw nilang masisilo na nila ang umano'y aborsyonista. Susunod, aborsyonista sa Pagsanghan, Laguna, sisiluit ng mga operatiba. Nanay, buksan niyo na. Si nanay ba yan? Opo. Oo, ito na yung nanay. Pakihirapan ako dito. Baho ah. Mga ilang months po yan? Mga 3 months po.